Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang babae sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Good morning mga kagapay. Ito po ang inyong programang Family Matters. At syempre, ikaw pa rin ang nakatutok sa inyong paboritong himpilan, 702 DZAS. At syempre, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, ako pa rin po ang inyong Wednesday, Avelyn Garcia. At syempre, nandito na naman tayo sa ating katawag na Women Empowerment. At syempre, mga kaagapay, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kasapi po kami ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. At syempre sa mga nakatutok at mga gustong mag-imbita ng mga kaagapay na manood sa atin, tayo po ay napapakinggan via live streaming po through febc.ph. Ito pong official mobile app ng FEBC Philippines. At syempre, maaari po ninyo kami ninyong i-download din po sa Google Play, sa App Store, itong app na ito. Hello sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Live streaming po via Facebook page. Hanapin lang po ang 702 DZAS, FEBC Radio po sa YouTube channel at syempre yung mga nakikipag-ugnayan din sa atin sa Facebook. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe po sa aming YouTube channel. Again, ako po yung Wednesday, Avelyn Garcia. Bago tayo dumakot ako, I'm so excited today sa ating pag-uusapan at syempre, meron tayong special guest na makakapanaya, makikipagbalitaktakan sa atin patungkol sa ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, mag-Bible reading muna tayo. Okay, ang ating Bible reading ngayon ay nasa Psalm 33 verse 11. At sa ating NIV version, ang nakalagay dito ay, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generation." At syempre sa magandang balita Biblia, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Napakaganda, no? Talagang sa totoo lang, kailangan nating pagnilay-nilayan, no? Na ang bawat isa sa atin ay meron talagang purpose. May dahilan. Kaya nga ang sabi nga, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations." Kung ano man daw yung ating dahilan kung bakit tayo nabubuhay, it will really stand firm forever. At syempre, makakasama natin ngayon. Natutuwa naman ako dahil makakasama natin Resource and Development Director ng CBN Asia and of course, a good friend of mine at kasama ko rin dito sa Proverbs 31 Women Group, none other than Marlene Suarez. Magandang babae sa iyo, Marlene. Magandang babae din sa iyo, Sister Avelyn, at sa lahat ng mga taga-support at tagapakinig ng Family Matters ng DZAS. Yes. Naku, alam mo Marlene, tuwa ako dahil kasama kita ngayon. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Sa totoo lang, I don't know if you heard kanina na napag-usapan natin or nabasa ko yung Psalm 33:11. Do you believe in that, no? Na talagang lahat may purpose, may dahilan? Aba, syempre naman, Sister Avelyn, talaga naman ang ating Panginoong Diyos ang siyang gumawa at lumikha ng bawat lahat ng nandito sa kamunduhan. Ibabaw. Pati tayo, di ba? Nilikha niya tayo. Correct. Ang topic natin is actually purpose, no, ng isang babae or purpose of a woman. Sa totoo lang, di ba, napakahirap, no? Meron akong na-interview lately, napakahirap daw maging babae in the 21st century. Kasi women around the world, humaharap sila sa kakaibang dilema.
no, dilemma of identity, yung iba nagsa-struggle to discover who they are, 'di ba? How they stand in the family, in the community, at sa mundo, no? Pero kinakailangan talaga nating tuklasin, tukuyin, ano nga ba talaga ang dahilan ng pagiging isang babae. Diba? Tama yan, Sister Avelyn. And I'm sure this discussion ngayong umagang ito ay magpapaliwanag ng maraming bagay na makakatulong sa ating mga kababaihan. Yes. Alam nyo, mga kaagapay, napakaganda, no, that every Wednesday, this is actually our discussion, no? Discussion about women empowerment. Pag sinabi bang women empowerment, anong dating sa iyo niyan, Marlene? Normally, ang women empowerment ay sinasabing isang pagpapalakas o isang pagpapahalaga sa kababaihan, no? Women empowerment, no? At ito ang binibigay nating encouragement sa ating mga tagapakinig na tayo bilang mga babae ay mahalaga. Oo nga naman, di ba? Kasi sabi para daw walang halaga daw ang babae dahil noon daw hindi binibilang ang mga kababaihan. Oo. Panay bida ang mga lalaki normally sa Bible, di ba? Pero marami lang din mga behind the scenes na mga importanteng ginagawa ng kababaihan even during the Bible times. Yeah. Matindi ang role talaga ng kababaihan. Siguro pag-uusapan natin ngayon yan, ano, meron akong gustong i-discuss, no, since we're talking about purpose. Meron akong i-discuss na patungkol, nabasa ko ito actually. I got a chance to meet si Dr. Myles Munroe nung siya po ay nabubuhay pa. Kilala mo ba siya? You know her? You know him? Of course, he is such a wonderful preacher, mentor, life coach. Napakarami niyang na-influensyahan at natulungan sa kanyang mga pagtuturo. Yes, at ako, nabigyan ako ng privilege to have one-on-one time with him. At nakakatuwa dahil ang aking mentor ngayon ay protege niya rin, no? Si Dr. Dennis. At napakarami ko natututunan. Marami siyang mga libro na pinublish. At isa sa natutunan ko sa kanyang libro, no? Meron siyang libro about women, no? Purpose and Power of Women. At meron siyang nabanggit, no? Although I will actually rephrase some, no? Based sa aking pagkakaintindi, yung 7 principles of purpose. Yun daw ay makakatulong sa atin to understand God's original intent for us in creation. So, una no, discuss lang natin, Marlene. Ang sabi niya doon is that, number 1, God is a God of purpose. Diba, naniniwala tayo na si Lord talagang, siya talaga ang Diyos na mayroon talagang dahilan. Lahat ng bagay may dahilan. Naniniwala ka ba doon, Marlene? Syempre, talaga naman. Kasi sa aking pananaw, talagang walang mangyayari na hindi niya pinahihintulutan. Yes, oo. God is a God of purpose. Talagang He purposes, yung He plans, and then He carries out His plans. Sa totoo lang, no, isa sa dapat nating maintindihan is God always knew what He wanted, no, to create before He made it. Alam niya yung dahilan bago niya ginawa. Similarly, kumbaga, He always knows what He wants to carry out before He accomplishes it. Kumbaga, yung hindi talaga siya gagawa ng isang bagay na wala talaga siyang kadahilan-dahilan. At yun ang dapat nating malaman at mapagnilay-nilayan na marami kasi tayo mga kababaihan, di ba, mga kaagapay na parang feeling natin, ay wala naman yata akong dahilan, sa bahay parang naglilinis lang ako, naglalaba, nagaganito, pero sa totoo lang, ang laki talaga ng dahilan ng isang babae. Di ba, Marlene? Sang-ayon ako dyan, Sister Avelyn. Talagang bawat nangyayari sa ating buhay ay ayon sa kanyang plano at dahilan ng mga kapangyarihan na ibinibigay din niya sa atin. Oo. Naalala ko ang Book of Ruth, no? Kasi pag-usapan natin ng kababaihan. No? Naalala ko, I don't know, isa to sa aking favorite, no, na book when I also studied sa BSF, no? Pinag-aralan din natin ang Book of Ruth. At maiksi lang naman siyang libro, pero napakadami mo talagang matututunan na God is a God of purpose. Who would ever thought na si Ruth ang magiging, di ba, kumbaga, lineage, kumbaga yung descendant
kumbaga pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus, di ba? So habang binabasa ko yun, ikaw siguro pwede ka magbigay ng input doon. Sabi ko, grabe kumukuha lang siya, nagigingin lang siya, pero may purpose pala kung bakit nandoon siya. May purpose kung bakit sinamahan niya ang kanyang mother-in-law. Diba? Ikaw, ano ang take mo doon sa nangyari kay Ruth, knowing that God is a God of purpose? Well, unang-una, ang pagkakatagpo ng buhay ni Ruth sa kanyang mother-in-law na si Naomi ay naging isang malaking pagpapala dahil itong kanyang daughter-in-law niya, no, itong si Ruth, ay naging isang masunuring naging anak na in spite na nabalo na sila at walang-wala ng kailangang makukuha pa doon sa pamilya ni Naomi, naging masunurin siya. At dahil dito, in-honor din ng Panginoon yung kanyang obedience, no? At dahil din doon, na-define din yung purpose niya. Isinama siya, di ba? Sumama sila ngayon na bumalik sila, no? Doon sa kanilang, sa Jewish heritage and family ni Naomi. At then dahil din doon na pinagtagpo-tagpo ng mga Panginoon kung ano pala ang kanyang magiging mahalagang role sa buhay ng ilalabas na Mesiya. So napakaganda na makita natin na parang baliwala lang, no? Sumunod lang sa mother-in-law ko, wala na akong iba pang malamang gawin sa buhay. Pero nakita ng Panginoon ang puso niya, nakita din ng Panginoon yung desire niya na magkaroon na rin siya ng pananampalataya kay Yahweh. Yun po ang malaking factor na nakita po sa buhay ni Ruth, yung kanyang obedience at ang kanyang pagkilala kay Yahweh. Oo, at saka nakakatuwa, di ba? Parang sabi mo nga, sumunod lang siya di ba? Sumunod siya sa naging mabuting daughter-in-law siya, pero grabe yung nangyari sa buhay niya. Ikaw, Marley, no? Sabi nga natin, God is a God of purpose. Bilang babae, ikaw ay nakapag-asawa, although ngayon ay balo na, di ba? Nakapag-asawa ka, ano ang nakikita mo na purpose ng buhay mo bilang babae, no? Sa iyong asawa nung siya pa ay nabubuhay? Ang number one kong purpose, lalo na nung kami ay magkasama pa, ay talagang maging suporta sa kanya. You know? Talagang maging kasama niya sa anumang daloy at agos ng buhay. No? Parang ang aming buhay ay naging isa. No? Kaya malaking bahagi dyan ang role ng kababaihan. Maraming dinadala ang ating mga asawa na tayo din ay kasama sa pag-angat, sa pagbuhat at pag-usod, no? Paglagom, pag-move forward. Kasabay-sabay tayo niyan. Unang-una, bilang babae, bilang asawa, lalo na kung kayo naging ina, napakalaki rin po ang responsibilidad natin. Dahil ngayon, God has entrusted us with our next generation, yung buhay na inilagay na niya sa ating mga kamay. So just those two things, no? Being a supportive wife, being a loving and responsible mother, really malaking bahagi na yan ng inyong katauhan bilang isang ina at isang asawa. And I suppose dahil ikaw ay pastor's wife, di ba? Matindi-tindi yung responsibility, di ba? As you actually do something for the mission ng iyong asawa. At nakita ko yan sa buhay mo, and I'm so proud of you on how you're able to be a very, very supportive wife to the ministry of your husband, di ba? Talagang number one, yung pinag-usapan natin, God is a God of purpose. Hindi siya gumagawa ng wala lang, di ba? Hindi siya gumagawa, kumbaga makikita mo bakit niya create ang mundo, bakit for this second day, third day, fourth day, hindi siya at random Meron talagang purpose ang Panginoon, and I strongly believe na sa mga kaagapay natin na minsan nawawala na ng pag-asa, nawawala na ng dahilan sa buhay. Always ponder on this, no, that God is indeed a God of purpose. Katulad ng nabanggit natin kanina, no, sa Psalm 33 verse 11, if you remember, but the plans of the Lord stand firm forever.
the purposes of His heart through all generations. Forever yan, mga kapatid, mga kaagapay. Kayo po ay nanonood pa rin at nakatutok sa FEBC, Radio, TV. At syempre, maraming salamat at kasama natin si Marlene Suarez ngayon sa pagdidiscuss po natin patungkol po sa purpose of a woman. Napaka-importante na malaman natin ang dahilan bilang isang babae. Pero bago natin ipagpatuloy yung ating discussion about or tumbukin yung purpose ng isang woman kasi nakasulat yan sa Proverbs 31. Diba? So, number 2 principle is God created everything with a purpose. Yung una, ang Diyos ay ang Diyos ng purpose talaga. Diba? God is a God of purpose. Number 2 is God created everything with a purpose. Meron akong nakausap ng isang araw. Sabi niya, ibig sabihin may purpose ang langgam? Sabi niya, pinapatay lang daw niya yung langgam. Created everything for a purpose. May dahilan ba daw yun? May dahilan ba daw ang grasshopper? May dahilan daw ba ang langaw? Ano masasabi mo dyan, Marlene? Sa aking tingin, walang nilalang ang Panginoon, walang i-create, walang binuhay ang Panginoon na walang silbi. No? Maski gangga, liit yan, ang liit ng langgam, pero kung alamin natin kung ano ba ang ginagawa ng langgam, baka tayo mamangha. Kasi sa Biblia mismo, ibinabanggit kung gaano kahalaga ang industriousness. Hindi ko lang alam kung paano sabihin sa Tagalog yun. Yung pagtsatsaga at pagiging isang masipag na nilalang ng Panginoon ang langgam. So, ultimo sa langgam, meron tayong mapupulot na aral sa ating buhay. Yes, at nasa Bible yan, di ba? Yung sinabi nga ng Panginoon na, look at the ants. Di ba? Sila mismo ay nag-iimbak, nagtitipid, di ba? I don't know what is the Bible verse. Maybe you can look at that, Marlene, yung Bible verse na yan. Napakaganda na paalala na God really created everything with a purpose. So having said that, kung ang langgam ay merong dahilan at may purpose, tayo po bilang babae ay meron pong purpose. Diba? So number 3 na we would like to discuss, no? At syempre mamaya mag-entertain tayo ng mga questions, no? Na sasagutin naman natin, Marlene. So number 3 is not every purpose is known to us. Hindi daw lahat ng purpose ay alam natin. At yan daw po ay sa kadahilanan because of the lack of understanding of God's original intent for us. So, hindi daw lahat, no, not every purpose na itong dahilan ko alam natin. Kasi daw minsan ay kulang tayo ng understanding ng original intent ng Panginoon para sa atin. So, Marlene, paano ba natin malalaman, no? May mga katanungan dito. Paano natin malalaman yung ating purpose bilang babae? Okay. Sa unang pagkakataon nating mababanggit yung tanong na yan, paano natin malalaman ang ating purpose sa buhay? Siguro dapat maintindihan natin, tinuro mo na itong matindi sa amin sa Proverbs 31. Ano nga ba ang identity natin? No? Kasi naka-root doon sa pagkakakilala natin kung sino tayo. Kaya natin din maiintindihan kung ano ang ating purpose. So yung identity natin, once na-define natin na tayo ay nilalang ng Panginoon, we were created by God in His image to be a female, pag settled po yan sa ating spirito, malaking dahilan na po yan para umusad tayo sa ating purpose ng buhay. Yun po muna, dapat maintindihan natin na tayo ay nilalang ng may kapal ng Panginoong Diyos. Hindi tayo basta nalang umusbong kung saan. Hindi rin tayo galing sa isang animal or sa ibang klaseng nilikha. Kundi kung sino ang siyang author ng life, doon po tayo nagmula. At ang purpose niya, doon, binigay din po yan sa atin, sa ating aralin ng Genesis. Tama, Sister Avidin? Ang galing mo dyan sa amin, ang tinuturo mo sa amin yung identity na yan. Thank you so much for that, Marlene. Alam mo, nakakalungkot lang kasi
parang maraming tao, di ba, na parang sinasabi, o yung mga ibang kababaihan nagsasabi na, ay nako, siguro ang purpose ko dito sa mundo ay ganito. Kumbaga, iba sila ng understanding, no, na sometimes they resent pregnancy, no, especially mga kababaihan, nahihirapan, but sometimes we lack the understanding of God's original intent para po sa atin. At napakalaki at gusto ko lamang sanang bigyan ng daan yung purpose. Sabi nga natin is, kaya daw hindi natin nalalaman yung purpose kasi hindi natin alam ang original intent. Babasahin ko lang, no, napakaganda dahil ang pangalan ng ating grupo is Proverbs 31. At babasahin ko lang yung sinabi dito sa Proverbs 31 verse 10. Sabi dito, a wife of noble character. Ito po yung isa sa purpose, no? Who can find? She is worth far more than rubies. Can you just imagine that? Ang lalim, no? Na parang sinasabi na, naku, wag mong isipin na wala kang dahilan, wag mong isipin na, naku, tagalinis ka lang, helper ka lang, kasi marami tayong mga kaagapay dito na mga nanonood at homemaker, di ba? Pero actually, napakalaki talaga ng role ng isang homemaker sa isang tahanan. So, dun pa lang, no, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Diba? So, anong take mo dyan, Marlene, sa binasa natin Proverbs 31 verse 10 to 11? Yes, napakahalaga na maintindihan natin na kung tayo po ang ating kinatatayuan ngayon ay bilang isang tagapamahala ng ating pamilya, ng ating bahay, maintindihan natin na ito ay isang pribilehiyo. Dahil tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na maayos natin ang daloy ng buhay ng ating pamilya. Actually, a lot of the women who are homemakers are, I believe, more blessed, no? Because they are able to really focus in child rearing, in also managing the home, getting their finances in order, and more importantly, being the anchor of the family. Yan po ay kitang-kita natin doon sa sinasabi na standard. Ito pong binasa ni Sister Avelyn ay parang isa po yung standard na dapat ma-achieve po natin or that we are going towards to. Yan po yung gusto nating makamit. Yes, mamaya ay iisa-isahin natin kung meron pa tayong pagkakataon patungkol dun sa characteristics ng isang Proverbs 31 women. Pero yun nga na pag-usapan natin. Una, God is a God of purpose. Tatandaan po natin yan. Yes. Then pangalawa, we also discussed that God created women and everything with a purpose. Lahat tayo talaga merong dahilan, no? Sabi nga ng isa kong kaibigan, sabi niya, "Ma, paano yan? Hindi ako makapag-breastfeed. Kasi parang walang lumalabas na milk daw sa kanya bilang nanay." Sabi ko sa kanya, alam mo, I believe na the more that you give that to your child, the more magkakaroon ka ng milk. Alam mo, amazingly, Marlene, talagang ang dami niyang milk na lumabas when she decided to latch the baby. Itry mo, ikaw may apo ka na, di ba? At nakita mo talaga, sabi niya, wow, oo nga, ibang klase talaga yung kapag na-internalize mo, naisip mo na, oo nga, nilagay to sa akin ng Panginoon for a purpose, for a reason. So I might as well use this permission. Ang ganda rin ng sinabi mo, Sister Avelyn, kasi nag-ask siya. So kapag tayo, medyo naliligaw ho tayo kung hindi natin alam ating purpose, you can always ask the Lord for wisdom and for direction. So yun, number 3 na nabanggit natin kanina, not every purpose is known to us. Hindi lahat ng dahilan natin bilang babae, alam natin. Kasi minsan nga, we have lack of understanding dun sa God's original intent. Kaya minsan parang marami may mga kalituhan about identity, di ba, ng pagiging babae na katulad ng sinabi mo because of yung pagsasaliksik. Kaya nga ang ganda ng sinabi ng Bible, di ba? Faith comes by hearing and hearing the word of God. At kapag mas lalo nating nanamnam ang salita ng Diyos, mas lalo natin naintindihan ang kanyang purpose para sa atin. Okay. May oras pa ba? Meron pa, Aru? Meron pa?
Okay. So, bago tayo mag-break, no, meron tayong number 4. Gusto ko lang na bigyang diin ito. Sabi na number 4, where purpose is not known, abuse is inevitable. Ulitin ko, where purpose is not known, abuse is inevitable. Ano sa palagay mo ang dahilan, Marlene? Bakit minsan naaabuso ng isang tao, no, yung kanyang sarili, yung kanyang katawan kapag hindi niya alam ang purpose? Well, actually, sinagot mo na rin yung tanong mo yan in a way. Because hindi nga niya alam ang purpose niya, di ba? But ang isang sigurong point na pwede nating pagnilay-nilayan is, bakit mo ginagawa ang mga bagay na hindi mo dapat gawin? No? And yan ay naaayon din sa ating paksa ngayon kasi hindi mo alam kung bakit may dahilan ang iyong buhay. Kung ano din ang dahilan kung bakit kailangan mo pagdaanan ang mga nangyayari sa iyong buhay. Kung bakit din may mga challenges na mabibigat, pero kung alam natin na lahat ito ay may kadudulutan ng kabutihan sa bandang huli, makikita natin yung tinatawag nating ilaw sa dulo, makikita natin na lahat ng ito ay may kahalagahan at mayroon ding mabuting maidudulot sa iyo. Yes, oo. Totoo yun, ano? Kaya ang ganda nung sinabi na where purpose is unknown. Pag hindi mo alam ang dahilan mo, abuse is inevitable. And sometimes, you will actually wonder, di ba? Pagising mo sa umaga, dahil hindi mo alam yung purpose mo bilang babae, hindi mo tuloy nagagampanan yung dapat mong gawin. Di ba? Na-abuse, nasasayang po. And minsan, simple lang as it may sound, pero if God just given us that purpose, ang gusto niya is for us to carry that on to accomplish the purpose that He has for us. And niya akong naalala, no, dito sa pinag-uusapan natin, maybe I can direct to the next, no, the next principle, no, to this purpose of something. Never ask the creation. Ask the creator. No, naalala ko yung kwento, I don't know kung abutin ako ng break natin, pero mag-break tayo shortly. Naalala ko yung kwento ng isang tatay. So ang ginawa niya, nagdala siya ng during that time parang player pa lang, no? Parang ano tawag doon, yung VCD player, VCD, no? So ang ginawa niya, merong rewind, ang alam na lang gawin is play, stop, rewind, and forward. Pero nagtataka siya, bakit ang dami-daming buttons doon sa VHS player, no? So dahil gusto niya na makita siya ng anak niya na medyo alam yung ginagawa niya, di ba? So parang ang ginawa niya, parang nagmarunong siya, pindot dito, pindot dyan, ganyan siya. And hindi niya maintindihan, sabi niya, ang ginagamit lang naman dito, stop, play, rewind, forward, bakit may iba pang buttons? Alam mo, nakakatuwa, dahil yung misis niya, pag may purpose talaga si misis, di ba? Sabi ng misis niya, teka muna, bakit mo ini-eksperimentuhan kung ano ang function ng VHS player na yan? Bakit ka nag-eksperimento? Tandaan mo, mayroong manufacturer's manual. Bakit hindi mo basahin yung manufacturer's manual? Bakit ang tinatanong mo or yung pilit mong hinaharap yung creation, yung manufactured product? This thing, as Marlene, there's a lot of times, I don't know, sa ating mga kaagapay, di ba? Sometimes we actually do things wido sa buhay natin, di ba? Insan, iso na lang, wag na lang tayo mag-VHS player. iPhone, telepono. Di ba? Ilan po sa atin, at baka malamang guilty ka rin dyan, Marlene, di ba? And ang bibili ng telepono at anong gagawin? Hindi babasahin yung manufacturer's manual. Anong gagawin? Mag-experiment, gamitin, at hindi mo ma-unleash yung potential ng telepono. Tama ba, Marlene? Tamang-tama ka dyan. Sa pula ko dyan. Walang tiyaga magbasa ng manual. Walang tiyaga mag-aral.
walang tiyaga na makita muna yung kalakihan o kabuuan bago ka gumamit ng isang bagay. So, tama yan, sis. Oo. At pagpapatuloy natin yan. Magandang usapan yan. Pagpapatuloy natin maya-maya yung ating discussion about consult the creator and not the creation. Magbabalik pa ang Family Matters, makalipas lang ang isang paalala. Kung wala man ang lahat sa aking paligid, kayamanan at pangarap at pag-ibig. Kung mawala man ang lahat sa akin, patuloy pa rin ba akong kung may mga pagpapala, ako'y tuwang-tuwa. Hindi mapigilan, ngiti ko'y kitang-kita. Ang magpasalamat aking nagagawang tuloy. Sa bawat biyaya pinangakong habang buhay, ibibigay lahat at iaalay ang papuri sa'yo, oh Diyos.
kasintahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Nagbabalik po ang Family Matters Wednesday edition. Ito po ang ating Women Empowerment Day tuwing Miyerkules yan. At syempre kasama pa natin si Marlene Suarez. Thank you so much, sister, for joining me dito sa ating Women Empowerment segment. Ang title po natin is Purpose of a Woman, di ba? So, kanina, ano yung napag-usapan natin, Marlene? Yung number 5? Yes, yung discover the purpose of something. Never ask the creation, ask the creator. Oo, kasi yun nga di ba? Yung example ko kanina tungkol sa cellphone, tsaka tungkol dun sa VCD, VHS player or DVD player. Kasi kumbaga, minsan, nagja-jump na tayo doon and we would like to experiment. And isa nga paalala ng lagi kong sinasabi sa akin sa inyo, don't ever confuse your limited knowledge of God, no? Na, limitado lang, so I will experiment. What you know about God today is what He has shown you so far. So, and you can do more pag nagsaliksik tayo Kasi para sa akin, ang manual natin ay ang Bible, di ba? It is God's revelation of Himself to us. And it is the most reliable source of His purpose sa ating bilang babae. Di ba? At yun po yung manual. Kaya nga ang tanong ko binabasa ba natin yung manufacturer's manual? Di ba? Kasi nandun nakalagay na yung purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. In short, purpose motivates the action of creation. And ano po yung this results in precision production. Kaya precise talaga ang Panginoon sa kanyang purpose Kaya kailangan talagang basahin ang manufacturer's manual. Diba? Marlene, anong natutunan mo dyan sa mga pagkakataon na hindi mo binabasa ang manual ng isang bagay na binili mo? Ay nako, ang dami kong pagkakamali sa buhay na naging experience ko po na sana naging mas madali, pero pinahirap ko po dahil hindi ko po alam kung ano ang salita ng Panginoon patungkol sa isang aspeto na pinagdaanan ko. Halimbawa na lang po yung pagpapahiram ng pera, no? Napakalaking lesson ho sa atin yan, yung pag-handle ng pera. Kaya kung hindi ho rin natin alam kung ano ang sinasabi ng Biblia dyan, maraming beses po tayo na magkakaroon tayo ng problema. So napakahalaga po yung sinasabi ni Sister Aveline. You always refer to the manual of life. Yun nga po yung ating Biblia. Sabi nga nila, ang Bible daw ay basic instructions before leaving earth. Yun daw po ibig sabihin ng BIBLE. Yes, totoo yan. At siguro gusto ko lang bigyan ng diin itong principle number 5 natin na the purpose of something determines its nature, di ba? Nature, design, at saka hindi tawag nating features. And to understand kung paano tayo magpa-function bilang babae, we have to go to the manual given to us by the designer and the manufacturer who created us. Di ba? Kumbaga, naalala ko nga anong Bible verse yun? Corinthians. I think 1 Corinthians 15 verse 38. In-affirm niya po the principle that God made everything according to its intended purpose. No? But God gives a seed or a body as He has determined to each kind of seed as He gives His own body. Kumbaga, kaya that's the reason why let's carefully consider this instruction from God's manual. Bakit ba ang babae may womb? Diba? Na-realize niyo ba yun? Bakit may womb ang babae? Bakit may magkaiba ang isang babae at isang lalaki?
And this actually gives us, no, lalong dahilan na magsaliksik. O nga, ano ba ang purpose nito? So, notice that He has given us even the parts of our body for a reason and for a purpose. So, nako, sana wag natin kakalimutan yung sinabi ko nga kanina. Lahat may dahilan. The purpose, tignan niyo na lang, para lang mabigyan tayo ng kaliwanagan. So, napaka-importante talaga na malaman natin, no, at maitanong natin sa manufacturer yung ating dahilan. Katulad na lang nung araw, di ba? The sun is meant to do a job that the moon isn't supposed to do. Kumbaga, hindi ginagawa dapat ng sun yung ginagawa ni moon. Ganon din tayo bilang babae. Hindi natin dapat ginagawa yung dapat na ginagawa specifically ng isang lalaki. So God created the moon different from the sun. Ganon din tayo. So ang punto ko dito is napaka-importante talaga na sumagbuni tayo. We have to really ask our manufacturer. Diba? And to illustrate ko lang siguro para sa discussion natin, Marlene, you will see that the designer and manufacturer of certain product created a certain thing for a purpose. May dahilan. And the purpose, kumbaga sa damit, garment, di ba? Ang purpose nun is to wear to cover your body. Di ba? Kung gagamitin mo yung isang bagay na hindi naman para doon na tayo magkakaproblema. Yung damit, create para suotin. Hindi create yung damit para maging tablecloth. Panlagay sa lamesa. So, what I'm trying to say is that sana po, bilang babae, maintindihan talaga natin yung purpose kung bakit tayo nabubuhay. Anong take mo dyan, Marlene? Tama yan. Ako, Sister Adeline, napakaganda ng mga sinasabi mo at ibinibigay mo mga examples, no? Pero bumabalik ako parating ngayon sa isipan ko yung Jeremiah 29:11. Kung natatandaan po natin, ito po ang sinasabi, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare, not for evil, to give you a future and hope. So, dito pa lang kitang-kita na natin na alam na ng Panginoon kung ano ang plano sa bawat isa nila lang, no? At ito po ay para magkaroon tayo ng kasaganaan, magandang buhay. At hindi ho para sa kasamaan. At ito ho ay para gumanda ang ating kinabukasan at parati ho tayo may pag-asa. Isa po yan sa mga life principles na natutunan ko ho kay Aveline, no? Sa aming pagsasama. Yan po, sis, ang aking pwedeng ma-contribute bigla ngayon sa yung sinabi. Yes, alam nyo, gusto ko lang bigyan ng DN. Oh, by the way, mag-hello lang ako kay Mami Lina. Mami Lina nanonood ngayon. Thank you. At syempre, gusto ko lang bigyan ng DN, no? A lot of people, ito nagtatanong, paano nyo malalaman ang kanyang purpose? Siguro bibigyan ko lang ng mabilisan. Hihiramin ko yung prinsipyo na sinabi ni Pastor Warren. May nasabi siya na I actually used some of this in our session. Sabi niya, ang bawat isa sa atin ay meron tayong shape. Kumbaga, yung shape na ito, kinakailangan mag-fit doon sa ating purpose. God has given us spiritual gifts, letter S, yan po yung ating acrostic. Diba? Spiritual gifts. Ano ba yung gifting na binigay sa iyo ng Panginoon? Diba? Letter H, binigyan tayo ng heart. Ano ba yung what are you passionate about? Diba? To do. Shape, letter A, God has given you abilities. Ano ba yung mga abilidad mo na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Ability to bear a child, ability to be a homemaker, ability to support your husband, di ba? God has given you letter P, personality. Ano yung personality mo? Mamaya isa-isahin natin yan, Marlene, no? And of course, God has given you experiences. So, what am I trying to say? Ito, you are actually shaped, no? To be able to accomplish yung purpose mo, kaagapay, yung dahilan mo. Isipin mo na lang, ha? Yung sleeves mo.
Di ba? Yung sleeves natin sa damit natin, hindi hanggang paa yan. Di ba? Kasi may purpose siya eh. Yung collar mo, hindi hanggang waist. Kasi may purpose yung collar na yan. Yung clothes mo, hindi yan, it's actually designed for you to wear, di ba? The same is true with the types of products, di ba? Kumbaga, may mga purposes yan. Suppose, isang camera. Even though you may not understand everything about how a camera was made, yung mga components na yan are still necessary to fulfill the purpose. So, para sa iyo, Kaagapay, nagtatanong ka sa amin ni Marlene, paano ko malalaman ang aking purpose? You have the shape. God shaped you for a reason. God shaped you for something. Naalala kong sinabi ni Marlene, no, na maybe you can send an input. Sabi mo doon sa isa sa mga sharing natin sa ating Proverbs 31 session, hindi lahat ng tao ay tinawag for the multitude. Hindi lahat ng tao tinawag for that kind of a platform. Meron mga tao tinawag for one-on-one. So kung hindi ka katulad noon na meron kang YouTube channel na gito, don't be dismayed, Kaagapay, kasi may sariling shape ang Diyos para sa iyo. Sige, anong input mo dyan, Marlene? Well, naalala ko bigla yung sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 10 na sinabi dito, for we are His workmanship. Talagang ginawa tayo, special, may particular design tayo na unique. Ako lang ito, no? Binigay ito ng Panginoong disenyo para sa aking buhay. At sinabi pa doon sa Ephesians 2, chapter 10, created in Christ Jesus for good works. So yan, nakikita ho natin na dyan na kaagad yung purpose, no? Na binigyan tayo ng shape, binigyan tayo ng form ng ating manufacturer, according to the manual. Kung mababasa po natin, makikita po natin na kinakailangan dumaloy sa atin ang kabutihan. At ang mahalaga pa, sinabi din dito sa Ephesians 2 chapter 10, which God prepared beforehand. Yes. So hindi ho talaga ito kababalaghan. Alam na lahat ng Panginoon ang kabuuan ng ating katauhan. At lastly, that we should walk in them. No? So, ang ating lalakaran, ang ating tatahaking, dinitermina na yan ng Panginoon. Nasa sa atin na lang po kung tayo po ay susunod. Yes. Nako, ang ganda ng discussion natin, Marlene. Alam mo, totoo yan na talagang lahat tayo create for a reason, di ba? And for a purpose na kailangan lang nating maintindihan. Kasi may mga, suppose, no, as nabanggit ko kanina yung camera, di ba? Even though you may not understand everything about how a camera was made, paano ba siya ginawa, its components, di ba, still necessary for the fulfillment of its purpose. So, just because you don't understand the nature of a product o hindi mo siya ma-operate immediately, magagalit ka na. Hindi ka dapat, no, malamang there probably isn't anything wrong with it. You just don't know how it works. Hindi mo lang alam kung paano siya gagamitin. So, if you can't operate a camera or a cellphone, it doesn't mean that you should throw it away. Hindi mo alam, itatapon mo na yon. If you can't operate it, it doesn't mean na wala na siyang dahilan. You don't understand what was in the mind of who made that camera. So ganun din po tayo bilang tao na hindi mo maintindihan yung function, for example, of something that you have na hindi mo nagagamit, and you will throw your life. No. God has a reason for that life of yours bilang babae. So, ito, meron tayong katanungan dito, Marlene. Oo. Papaano po natin malalaman kung sakasakali na ang aking asawa ay hindi marunong sa bahay, no? Siguro ito sa lalaki, no? Hindi marunong sa bahay. Pero ako bilang babae, marunong dumiskarte. Papaano ko malalaman kung ako na dapat ang mag-lead sa aming pamilya? So, Mahirap na tanong yan, ha? Very challenging. Yung lalaki, no, parang
feeling niya hindi leader, no? So, paano niya malalaman kung siya na yung magte-take over bilang leader ng pamilya? Ako siguro, maybe you can also put your input. Ako bilang babae, kahit na yung lalaki ay may pagkukulang or hindi siya talaga nag-level up as a leader, I think bilang babae, ako para sa akin po, I don't know with you, Marlene, para sa akin, I think it would be better for us to take our purpose as a woman to encourage our husband, no? Encourage natin yung lalaki na mapunta dun sa liderato, dun sa position na yun, because that's actually what he is actually created for, eh. 'Di ba? So, wag nating pangunahan or i-take over yung role ng isang lalaki because we are actually created for a purpose as a woman. Ikaw, naniniwala ako dyan, sis, sa iyong mga sinabi na yan. Unang-una, may dahilan din ang Panginoon kung bakit kayo ang pinagtugma. Mayroon siyang kahinaan na ikaw din ang kalakasan at meron ka rin kahinaan na siya ang kalakasan. So kinakailangan first maintindihan mo ano ba ang maganda rin sa kanya, no? Dapat makita mo din na hindi yan lahat kahinaan. At higit sa lahat, ikaw din, tanungin mo din ang sarili mo, ano ba rin ang aking kahinaan? Kasi doon din natin makikita kung paano magtatagpo ang dalawang buhay na pinag-isa ng Panginoon. At mahalaga na sa isang mag-asawa, ang babae, ang wife po, ang talagang siyang encourager sa lalaki. Kasi natural po na ang lalaki, iba ho ang kanilang pag-iisip, iba rin ho ang kanilang mga pamamaraan sa atin. Ang mga babae makukulit at maraming detalye ang gusto. Ang mga lalaki, napakasimple lang ho mag-isip. Point A to point B. Ayun na yun, no? Ang mga babae, ay tatamo na dito sa ABCDE bago pa ho nakarating doon sa kanyang darat na to. Kaya maiintindihan lang ho natin yan kapag alam din ho natin na ang babae hinugot sa tadyang ng lalaki, no? Na talagang tayo ay kaagapay. Nandun lang po tayo sa tabi niya na siyang dating dapat gawain, no? Para ang ating pamilya ay maging isang matatag na pamilya na ayon sa plano at kaayusan ng Panginoon. Yes. So hindi ko medyo mahina yung yung inyong asawa doon sa aspeto na yun mag-take over ka na. So kagapay kanina para lang sa mga kakatune in pa lang, no? Pinag-uusapan namin dito ni Marlene Suarez yung prinsipyo, no? Prinsipyo behind purpose. Marlene, would you like to summarize kung ano yung pag-usapan natin so far bago tayo magpatuloy? Sister. Meron po tayong 7 principles of purpose na binabanggit kanina pa ni Sister Aveline para maintindihan po natin kung ano ba talaga ang original purpose o halaga ng ating buhay sa ating pagkaka-create sa atin ng Panginoon. So ang una is, God is a God of purpose. Pangalawa, God created women and everything with a purpose. Pangatlo, not every purpose is known to women due to a lack of understanding of God's original intent. Pang-apat, where purpose is not known, abuse is inevitable. At pang-lima, nandito yata tayo, Dominto, to discover the purpose of something, never ask the creation, ask the Creator. Yes, oo. So kasi minsan, although okay naman na humihingi tayo ng advice, 'di ba? Kaya lang minsan lalong lumalala minsan yung sitwasyon, 'di ba? Meron akong isang kausap. Sabi niya, "Naku, nakita daw yung asawa niya na merong kasamang iba." So sabi nung nakakita, ay nako, kung ako sa'yo, iwanan mo na. Diba? So hindi ka pa nagsasaliksik, hindi ka pa, alam mo yun, yung jumping into conclusion. So be careful. Be careful when you start taking advice on relationship because better talaga, we have to go to the manufacturer mismo talaga, no? Sa ating Panginoon, sa ating dinadaanan sa buhay. So, siguro doon tayo nag-zero in. Actually, yung pinaka-heart po ng ating pong discussion ay yung number 5 po talaga. But we will
proceed to 6 and 7. Pero bago yan, gusto ko lang paalala sa ating lahat na God is our designer. He is our manufacturer. He knew exactly what He wanted when He thought of a female. Alam niya eh. Alam niya talaga, ano yung nasa isip niya, bakit niya ginawa yung babae? Ba't niya kinuha sa tadyang? Di ba? Bakit kinuha tayo dito? Di ba? He had the woman in mind before He made her. Bago tayo ginawa, alam niya na eh. So He first concluded what He wanted and He created a woman and caused her to function in kung ano yung nasa isip niya. Exactly the way He had planned. And that's precisely the reason why bakit si Mary ang pinili para ipanganak si Jesus. May dahilan eh. May dahilan. Isang babae ang kinuha ng Panginoon para mailabas ang Panginoon. So God did not venture out into the manufacturing business diba, of people, hoping that He could create something that chamba-chamba lang, diba? He started out with the original design in mind. And His finished product talaga is actually based on the original intent. At siya lang po ang nakakaalam nun. Siya lang po ang nakakaalam ng dahilan at kailangan natin tuklasin yung dahilan. Anong take mo dyan, Marlene? Meron akong naisip na nag-trigger sa mind ko nung sinabi mo about Mary and the purpose of Mary, no? Kasi sa pagkakalikha ng Panginoon sa lalaki at babae, makikita natin, sabi na natin, that the woman was created dependent on man, diba? Kinuha siya mula sa tadyang ng lalaki. Pero ang naging purpose ng Panginoon, nakita natin sa buhay ni Mary, ang babae naman ang siyang ginawa para mag-birth, para magsilang ng katauhan ng lalaki, even or any man or female. So you can see here, God's purpose is not to give full authority on one being, but it is relying on the interdependence of man and woman to procreate and to multiply and live according to His purpose. So, man and woman really need to rely on each other, di ba? And ganun din sa pag-aasawa, kaya nga yung mga nababanggit na mga tanong kanina, talaga hong kailangan we are partners in life. At yung respeto at paggalang sa isang napakahalaga po yan. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya napakasarap talaga na lalo nating maintindihan yung ating purpose. Kaya po ako po sa inyo, babalikan ko lang po bago tayo pumunta sa number 6. Babalikan ko lang po na alamin po natin sa salita ng Diyos kung ano po yung ating shape. No? Ano ba yung ating shape? Bakit tayo create ng Diyos yung ating spiritual gifts? Ano yan? Ano ba yung nilagay sa ating puso for us to be passionate about? Ano ba yung ating abilidad, personality, yung ating experiences? Bakit tayo binigyan ng mga ibang klaseng experiences ng Panginoon para magamit po for His glory and His glory alone. Diba? So, okay. Dito na tayo sa number 6, no? Number 6 is that we find our purpose only in the mind of our Maker. So yung purpose natin, makukuha lang daw natin doon sa kung ano ba ang intensyon ng Maker natin sa atin. So, isang dahilan kung bakit hindi na-unleash ang potensyal ng isang tao, it's because hindi natin nakukuha what is really in the mind of the Maker. May kikwento ako sa iyo, Marlene, no? And maybe we can actually get inputs from this. Si Dr. Miles Monroe, nagpunta siya sa Germany, no? Punta siya sa Germany. I don't know if you know this kwento. I shared this before. Punta siya sa Germany. At pagpunta niya sa Germany, yung host niya, sabi niya, hindi ka mag-travel tayo. Travel tayo sa Autobahn. Alam mo ba ng Autobahn, Marlene? That's the highway in Germany. Walang speed limit. Oh, very good. It's a network of highways without speed limitation.
So ngayon, sumakay sila, nandun siya sa pinagmaneho siya ng kanyang host, di ba? So habang nagda-drive si Dr. Miles Mundo, sabi nung kasama niya, teka muna, parang hindi yata tayo gumagalaw. Pero grabe na po yung takbo, yung speedometer niya talagang nasa 80 miles per hour na siya, nasa 90 miles per hour na siya. Pero parang feeling niya, hindi pa rin tumatakbo. So parang hindi siya medyo mainsulto, tinapakan niya naman ng gusto at talagang umarangkada. So nung mabilis na yung takbo niya, maybe mga 100 plus miles per hour na siya, merong dumaan na black Mercedes-Benz sa tabi niya. At nung dumaan yon, parang feeling niya, ang bilis-bilis na dumaan, parang feeling niya na naman, hindi na naman siya tumatakbo. So sabi nung katabi niya, that vehicle na hawak mo is actually created to travel 240 miles per hour. Sabi niya, bakit ka natatakot? Nandito tayo sa autobahn, walang speed limitation dito. Bakit hindi mo iarangkada yung iyong sasakyan? Doon yung na-realize na the car was built with the capacity to travel 240 kilometers per hour. At ang reason kung bakit hindi niya na-unleash ang potential na yun, ay hindi niya alam na yung vehicle na yun was created to travel that fast. How do we relate that in our lives, Marlene, no? Sa ating mga kaagapay? Kaya minsan, ang dahilan bakit hindi natin na ilalabas yung pinakamataas nating potential kasi nakakalimutan na natin na sumangguni. Lord, ano ba yung created? Ano bang dahilan bakit mo ako create? Kasi minsan nasa 10 kilometers per hour ka lang o 10 miles per hour pero mas malaki pa pala ang purpose ng Diyos sa ating buhay. How did you relate that in our lives, Mami? Marami akong biglang naiisip na pwede nating ma-apply, no? Tayo mismo kasi ang nagbibigay ng limitasyon sa ating kakayanan, no? Maraming beses, kung minsan, tagagawa lang ako ng ganitong bagay, nagluluto lang ako, naglilinis lang ako. So hanggang dito na lang ang buhay ko. No? Tayo mismo ang gumawa ng ceiling na yan na tinatawag. No? Pero ang lesson natin dyan sa autobahn na yan, yung pagdadrive ng malakas at mabilis, binigyan tayo ng Panginoon ng isang vehicle o instrumento, yung ating katawan, na napakahusay. Sabi mo nga kanina, everything that He created is precise and with purpose. So sa tingin ko, maraming beses sa ating buhay, hindi natin talaga ginagamit ang kakayanan, ang kapangyarihan, ang authority, even ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi lamang ho sa lalaki, kundi rin ho sa babae. Normally, na-condition na ho yung mind natin. Kasi babae ka lang, talagang hindi ka pwedeng magmaneho. O diyan ka na lang sa gilid. Pero ngayon, dati ganyan sa Saudi Arabia, bawal magmaneho. Pero ngayon, iba na. No? Na-realize din nila, pwede rin pala magmaneho ang mga babae. So ngayon, nakakapagmaneho na sa Saudi Arabia ang mga kababaihan. Just to give an example, tayo mismo ang nagbibigay ng limitasyon kung ano yung ating kayang gawain. Pero hindi po yan ang plano ng Panginoon. Ang plano niya ay tayo ay yumabong. Tayo ay magkaroon ng kaalaman. Tayo ay magkaroon ng kahulugan at dominion nga pa nga sinabi niya sa kanyang Henry VIII. Galing! Kaya nga talaga yung number 6, no? We find our purpose only in the mind of our Maker. So if sasangguni lang tayo sa kagustuhan ng Panginoon, di ba? At sa kanyang manufacturer's manual, malalaman natin yung ating purpose at mailalabas natin yung ating full potential, di ba? So katulad nga nung experience si Dr. Miles, di ba? Malay ba niya? Hindi niya alam na yun yung maximum eh. Hindi niya na-arangkada yung sasakyan. So, kaya hagapay siguro ang ano ko sa bawat isa sa atin is that sana po magnilay-nilay tayo. Alamin natin, no? Ano ba talaga yung purpose natin bilang babae at ikaw bilang homemaker? Ano bang purpose mo? Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? So, number 7, no? Number 7. God's purpose is the key to our fulfillment.
What do you mean by that, Marlene? God's purpose is the key to our fulfillment. Ano ba ibig sabihin ng fulfillment? Ang ibig sabihin ng fulfillment, yung ating ikasisiya o yung ating ikapanatag, yung ating makikitang kabuluhan, di ba? So, pag naisip na natin kung ano ba talaga, kung naiintindihan na natin, ano ba ang purpose na binigay ng Panginoon sa buhay ko, doon natin mabubuksan yung ating potential na sinasabi. No? Doon natin makikita ang dahilan kung bakit ang mga bagay ay nangyayari sa ganitong kaparaanan. At higit sa lahat, kinakailangang maintindihan natin na walang mananaig kung hindi ang purpose ng Panginoon. No? So, maski ano pa ang gustuhin natin sometimes sa buhay natin, pero kung hindi niya kalooban na patunayan na natin to sa ating mga experiences sa buhay, ay talagang hindi ito papahintulutan o hindi mangyayari. So, it's very important that we cry out. Tanungin natin ang Panginoon, Lord, ano nga ba talaga ang purpose? Paano ko din ba ito ma-fulfill? Because He will be very loving and generous to give it to us. Parang ano yan parang kung hindi mo alam ang purpose, paano mo i-fulfill, no? Like for example, tubig. Yung tubig, paano mapapawi ang uhaw mo kung hindi mo alam na ang tubig ang magpapapawi ng uhaw mo? Di ba? So it will fulfill your thirst. It will, di ba? It will quench your thirst kasi alam mo na yung purpose ng tubig, di ba? So since everything God created was intentional, we can conclude that the female as well as the male, di ba, was created intentionally. Kumbaga, God did not wonder why He made a woman. So hindi siya nagtaka or what her purpose should be after He created her. Hindi siya bakit ko nga ba ginawa ito? Bakit niya? He was very clear about why He made this wonderful creation. And therefore, we don't have to guess the purpose. Siguro ang purpose ko ganito. No, the female was created to help fulfill God's eternal purpose. Kumbaga, His eternal purpose is great and within His larger purpose. So, both male and female, no, especially nagzi-zero in tayo dito sa babae, di ba? Kumbaga, meron po talagang larger plan ang Panginoon and that we really have to see. Kaya nga, naalala mo yung Bible verse sa Proverbs, I think 19:21, di ba? That many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. So the key thoughts here we're addressing here is that God has a purpose for everything and He will always fulfill and accomplish the purpose in the end. No? Kung tayo lang ay susunod, no? At we will be doing His perfect will. So sana marami tayong natututunan. Ay, naku, sa tingin ko naman ay talagang sulit na sulit itong ating pagtalakay ng mga purposes na ito ng Panginoon para sa ating buhay. Kaya nga sinasabi niya, we always need to trust in the Lord and do good, that we may dwell in the land and enjoy safe pasture, sinasabi niya ng Panginoon sa atin. Hindi niya kagustuhan na tayo ay maghirap, magdusa. But if we continue to walk in the pathway, bibigyan niya tayo ng challenges, pero we are going to be equipped to handle it. Yes. And siguro lang, mga kaagapay, gusto lang paalala po sa bawat isa na becoming what He has purposed for us is an act of worship. Di ba? To our Creator. Kasi, kumbaga, God's ideal purposes kakaiba And it's an act of purpose when we do, act of worship when we do what He created us. Di ba? At naniniwala ako, Marlene at ang ating mga kaagapay na nanonood sa atin, yung 7 principles na pinag-usapan natin of purpose clearly show that if we do not know why a woman was made, tayo po will be misused or abused, di ba? Kasi hindi natin alam We will learn, kailangan po alam natin. Kaya itong 7 principles na to, dapat po nating manilay-nilayan, aralan ng gusto, no? And we have to keep in mind what
God's purpose for us in order for us to be unleashed and blessed woman of the Lord, diba? Or woman after God's own heart. So, ito, meron tayong mga katanungan dito. Sabi na, ma'am, napakahirap naman po maging Proverbs 31 women. Napaka-challenging, napaka-perfect naman. Masasabi mo dito, Marlene? Well, wala naman ho talagang perfectong tao, no? We are always in the process of becoming, no? So ang Proverbs 31, you can look at it in such a way that it is a standard, no? It is a standard by which we can pattern or start trying to develop ourselves into becoming. Yan po ang pananaw sa kababaihan. Ngayon, sa kalalakihan, napaka-mahalagang alam po nila ito, no? Kasi ito po ay affirmation din para sa kanilang mga asawa. Ito po ay dapat pinapahalagahan nila kasi hindi man eksaktong-eksakto yung mga sinasabi diyan sa Proverbs 31 sa nagagawa natin sa kasalukuyang buhay, nahahalin tulad na rin po. Yung mga sinasabi yan, yan din po talaga ang ginagawa ng isang mabuting asawa at mabuting ina. Kaya dapat ito yung appreciation din ng ating asawa. Malaman din nila yung Proverbs 31 yan. At maisabi nila sa kanilang mga asawa. Yes. At syempre, pinag-uusapan natin dito is purpose of a woman. At napag-usapan natin yung kahalagahan ng having a purpose. Babasahin lang natin ng ilan pa sa Proverbs 31. Na napakagandang pagnilay-nilay. Sabi nga, she brings him good, not harm, all the days of her life. Kumbaga, ang purpose daw natin, Marlene, bilang babae is to bring him good, yung ating asawa, not harm. At anong masasabi mo dun sa mga babae na kapag may problema sa asawa ay pupunta sa kapitbahay? At naku naman. Oo nga, ay wag ho tayong makikisama sa mga marites, sabi nga nila. Isipin po muna natin ay ang kapakanan ng ating pamilya at ang ikatatatag ng ating relasyon sa Panginoon at sa ating asawa. Isa pa sa purpose, syempre napag-usapan natin yung kanina, pero ito specifically sa bilang babae, she is like a merchant ships bringing her food from afar. No, kaya hindi po ba napakaraming mga kababaihan, grabe ang ini-endure nila, ang ginagawa nila para lang magkaroon ng pagkain sa araw-araw. Yes. Ito, she gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. No, hindi man tayo perfecto, Marlene, pero isang gabay po sa atin, di ba? That we will do that for our family. At nakikita natin dyan yung heart ng kababaihan. Ang heart po ng kababaihan ay mapagmahal at mapagbigay. Kaya may sharing ho talaga tayo parati. No? There's that generosity of spirit that God wants us to have. Yes. At saan natin nakukuha ito? Diba doon sa manufacturer's manual? Doon kumbaga, yun ang reference natin eh. Yun yung ating titignan, Marlene, di ba? Kasi parang, saan tayo kukuha ng pamantayan? Ano bang purpose ko bilang babae? Nasa scripture po, nakasulat na. Isa pa, she considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. Di ba? She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. Nako, ako ginagawa ko na to talaga ngayon, Marlene. Oo nga, ang hirap din talaga, di ba? Pag minsan iisipin mo, marami ka talagang kailangang gampanan. At pwede ka pala mag-negosyante, kaya hindi pwede natin ilagay ang sarili natin na hanggang bahay na ang mga babae. Yan, kitang-kita natin. Pwede ka rin mag-develop ng iyong mga sariling interest na makakabuti sa pamilya. Yes, parang katulad nung sinabi ko, di ba, kay Dr. Miles Monroe. Kasi parang nakalimit lang siya kasi hindi niya alam yung potential ng sasakyan. Pero dito, nakasulat eh. Nakasulat, ano yung pwede natin, tama yung sinabi mo. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Aba,
pwede ka nga maging negosyante. Di ba? Hindi ka limitahan na pangbahay ka lang. Di ba? At ito pa. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Naku. Ako, marami akong nakikitang ganyang kababaihan. Isa ka na rin dyan, Sister Aveline. Yung kamay ay bukas palad, yung tinatawag na hindi po nakasarang ganito, no? Kundi bukas palad, nagbibigay. Yan po ang isang katangian ng isang mabuting babae. Yes, oo. So, ang sarap-sarap, Marlene, na malaman, ito pala ang purpose ko. Ito pala ang dahilan ko. Sabi, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. So, ibig sabihin, pag malamig, ikaw na yung maglalagay ng kumot. Diba? So, ang sarap ng purpose. And ito pa, Marlene, no? She makes coverings for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Kaya ako pag-gising ko, I make my bed. I make our bed. At hindi lang yun, kailangan ipapaganda ka din. You will clothe yourself in linen, di ba? You have to take care of your body. You have to take care of yourself. Oo, yan ang purpose. Ito pa, her husband is respected at the city gates, where he takes his seat among the elders of the land. Ikaw, asawa ka ng elder, asawa ka ng pastor. Ano sabi mo dito? Aba, kung alam natin ang kahalagahan ng ating asawa, kung ano man po yung kanyang profesyon o okupasyon, pahalagahan po natin yon. Hindi ko kinakailangan abogado, doktor, o karpentero siya, kung ano man po ang kanyang sitwasyon ngayon, mahalaga po yan. At tayo po ang unang-unang cheerleader, tayo ang unang-unang encourager sa kanya. Pagmamalaki pa rin natin kung ano yung ating kabuhayan, kung ano yung ating kalagayan. Yes. So napakasarap talaga, no? She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. Yung nga sinabi mo, pwedeng maging negosyante. She's clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. So hindi ka dapat pabigat sa bahay. Dapat yung aura mo, yung smile mo can actually affect the mood of your household. Di ba, Marlene? Tama yan. Sinabi nga ni Sister Christine Cairuz, isa sa ating mga Proverbs 31 women na dapat magaya, ay yung temperatura daw sa loob ng bahay. Ang nagsiset nun, ang ina o ang kababaihan, no? Ang ina o ang asawa. Kasi imagine, kapag mainit ang ulo mo, apektado na lahat sa bahay. Correct. At nakakatuwa lang dahil mga kaagapay, bago tayo magtapos, dahil wala tayong oras, gusto ko lamang sanang paalala, sinabi nga ni Marlene na iba talaga yung pagka nagsaliksi ka talaga at nalaman mo yung purpose mo. She speaks with wisdom, faithful instruction on her tongue, watches over the affair of the household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also praises her. Ito pa, many women do noble things, but you surpass them all. Ito, as I am. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring praise at the city gates. Yan ang purpose ng isang babae. So, agree ako dyan, sis. Siguro, Marlene, pwede ba natin magre-request lang ako sa iyo, very, very shortly lang. Pwede bang ipanalangin natin? Magtapos tayo sa isang panalangin. Panalangin natin ng mga kababaihan, that they will also discover and continuously know the purpose and accomplish them being a Proverbs 31 woman. Can we close in prayer? Okay, madalangin po tayong lahat. Ama namin, kami po ay dumudulog ngayon sa inyong paanan para po iangat lahat po ng mga kababaihan na nakikinig ngayon sa aming programa ngayon. At hindi man sila nakikinig, Lord, gusto namin iangat sila sa panalangin dahil kami po ay inyong nilalang para sa isang
dahilan at importante at mahalagang purpose ng buhay. Nawa, Lord, magkaroon kami ng awareness at desire na lumapit po sa inyo at kung ano man din po ang pagkukulang namin, ano man din po ang hindi namin alam, ano man po ang dapat naming ayusin sa aming buhay bilang isang ina, bilang isang asawa, bilang isang simpleng babae, Lord, na inilagay nyo sa isang lugar. Inilalagay po namin ang aming kabuuan sa inyong harapan for your glory, for your purpose, because that is your desire. You created us so that we may serve you, we may glorify you, we may worship you, that we may fulfill our purpose in life. So marami pong salamat at ginawa niyo po kami mga babae. Napakahalaga po ng aming role sa buhay ng aming pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Pagpalain niyo po lahat ng mga nakapakinig ng programang ito. Amen. 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 Amen and amen. Maraming salamat, Sister Marlene. At syempre, i-recap lang natin ano yung 7 principles of purpose. Number 1, God is a God of purpose. Number 2, no? Number 3, not every purpose is known to women due to lack of understanding of God's original intent. At syempre, number 4, where purpose is unknown, kung hindi natin alam, abuse is inevitable. Number 5, to discover the purpose of something, never ask the creation, ask the Creator. And number 6, we find our purpose only in the mind of our Maker. And number 7, God's purpose is the key to our fulfillment. Maraming salamat, Sister Marlene, sa uulitin. At syempre, maraming salamat Kaagapay sa pagsama sa amin ngayong Wednesday. It's really an honor. Salamat din sa mga kasama natin sa One Corporate Center, kina Aruel Mendoza, Brian De La Cruz, Absidy Ferrer, Kayla Escalante, si Kael Garcia at ang ating prod technical na sina Nathaniel Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano, JD Tabua. Kasama na rin ang ating RTV na sina Chris Rosette, Wen Balatukan, Avi Glindo, Jong Perez, napakadami pa po. Hindi po tatagumpay itong broadcast na ito kung wala itong mga kasama natin. Salamat din kina Michael Lopez, Chris Molina, Rafi Bardoquillo at Engineer Nugs Pagador mula sa BXE sa Bukawi Transmitter side. At syempre maraming salamat sa aming special guest na si Marlene Suarez. Thank you, Marlene! Welcome po. Syempre, ako pa rin po ang inyong lingkod, Avilyn Garcia, yung Wednesday. Maraming salamat din kay Yani Magdaya for all the support. At syempre, ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang